Ngayong araw ay itatampok natin kung paano nga ba ipinagdiriwang ang Kapaskuhan doon sa Saudi Arabia na kilala bilang conservative Muslim country, kasama ang ating Bombo International News correspondent na si Alex Aquino. May special report ukol dyan si Bombo Marlene Padiernos. Saang mang sulok ng mundo, sa puso ng bawat Pilipino ay nananalitay pa rin ang diwa ng Pasko. Ito ay kahit na ang ilan sa ating mga kababayan ay naroon pa sa mga bansang hindi itinuturing na holiday season ang Kapaskuhan, tulad na lamang sa Saudi Arabia, na kilala sa pagiging isang conservative Muslim country kung saan hindi tradisyonal na isinasagawa ang formal na selebrasyon ng kapanganakan ni Kristo. 85% to 90% kasi ng mga Saudi Arabian citizens ay Sunni Muslim, habang 10 to 12% naman ang kabilang sa Shia Islam. At nasa mahigit 30% naman ang mga foreign nationals na nagkatrabaho roon, kabilang na ang mga Pilipino. Sabi ni Bombo International News correspondent Alex Aquino na ilang taon ng overseas Filipino workers at 2 taong nanirahan sa Saudi Arabia na tubong Santa Rosa, Laguna dito sa Pilipinas, tuwing sasapit ng Kapaskuhan ay wala talagang selebrasyong nagaganap doon sa Saudi Arabia. Kung kaya't nakadepende na anya sa Filipino community sa nasabing bansa kung paano ang kanilang isasagawa ang pagdiriwang nito ng bahagyang panihim at hindi isinasa publiko. Unang taon ko ron na nagpasko ang lungkot-lungkot kasi wala kang makikitang Christmas light, wala kang makikitang parol, wala kang maririnig na na Christmas song kasi parang yun nga, parang tinatago mo siya, hindi loud yung pagse-celebrate unlike sa ibang country. So yung 2-year celebration ko sa Saudi, yun yung pinakamalungkot. Bawal daw ipakita. Parang bawal i-public masyado kasi nga masyado silang strict when it comes to religious belief. Pero alam niyo ba mga kabombat Star Nation, sa ngayon, unti-unti na rin binubuksan ng Saudi Arabia ang kanilang bansa sa pagdiriwang ng Pasko, kasunod na rin ang panunungkulan ni Mohammed bin Salman bilang bagong crown prince at pinuno ng naturang bansa. Ngayong taon kasi ay may enjoy na ng mga residente sa kabisera ng Riyadh ang mga seasonal displays sa mga shopping mall kung saan maaari na ring bumili ng mga Christmas tree. Habang ang Khobar City naman ang isa sa mga pangunahing lugar na binibisita ng mga Pilipino doon tuwing Kapaskuhan. Ngunit alam niyo ba, kahit pa rin pala sa ibang bansa, putahing Pinoy pa rin ang tampok na inihahanda ng ating mga kababayan? Well, yung sa experience ko, lang talaga, spaghetti, tsaka fried chicken. Kasi parang yun yung natin yun yung pinaka-comfort zone natin pagdating sa pagkain. Yung iba nagkikita-kita, nag-meet up sila, doon sila sa may tabi ng seaside, nagpi-picnic. Kasi allowed na yun doon Doon sa area kasi na pinanggalingan ko, which is Dammam, city ng Khobar City ng Dammam. Maluwag na siya unlike sa ibang city ng Saudi Arabia. So dun sa Khobar is maluwag siya, tapos meron dong seaside na maraming mga Pinoy talaga na nagpupunta. Pag-amin ni Bombo International News correspondent Alex Aquino, ang panahon ng Kapaskuhan ay matuturing na pinakamahirap at pinakamabigat na pagdaraanan ng isang overseas Filipino worker. Ang bigat sa pakiramdam, ang lungkot, tapos parang mas gusto mo na lang na magkulong sa kwarto kasi hindi mo kasama yung yung family mo. Ikaw mismo yung gagawa ng paraan para hindi ka malungkot. So ang ginawa ko noon talagang nung unang year ko nasa kwarto lang ako. Kaya naman sa lahat ng Pilipino around the world, magpakatatag kayo lalo na sa mga OFW na bago pa lang magse-celebrate ng Christmas and New Year na malayo sa pamilya. Isipin niyo lang yung goal nyo kung bakit kayo nag OFW. Yan yung doon kayo mag-focus, wag doon sa lungkot. Kaya nyo yan. Tapos family and friends ko dun sa Pilipinas. Merry Christmas and Happy New Year.
Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines.